Isang maligayang araw na Sabat po sa ating pong lahat, mga minamahal po naming mga kapatid, saan dako kayo naroon sa mga oras na ito. Nawa, ang aking pong dalangin ay sana kayo po ay nasa mabuting kalagayan palagi saan man kayo dako naroon. At alam niyo mga kapatid, isang kagalakan na tayo muli ay magkasama-sama sa isang gawain, sa isang espiritu, bagamat tayo po ay magkalayo-layo ang ating pong mga lugar. Subalit sa espiritu po ng ating Panginoon, tayo po ay nagkakaisa bilang kanyang mga anak, tinubos ng kanya pong dugo. Ano yung mga kapatid, tayo pa rin po ngayon ay nasa GCQ at ang ating pa rin pong mundo ay naharap sa isang matinding suliranin. Dala po ito ng COVID-19. At marami po sa atin mga kapatid ang nagkaroon po ng pagkabalisa. At marami din po sa atin ang nawalan ng pag-asa. Bagamat mga minamahal kong mga kapatid, alam nyo, sa akin pong nakita dito, ang virus na ito ay nakapagbago sa landscape ng ating sanlibutan. Pati po sa ating pong ginagawa sa araw-araw, na ito po'y nagpabago at alam ko na ang kadalasan sa atin at karamihan sa atin, tayo din po ay naninibago. Bagamat mga minamahal kong mga kapatid, ang isa sa mga katanungan dito, bilang mga Kristiyano, ano ang dapat nating gawin sa panahon na kagaya nito? Ano po ba ang ating pong mga naging kaugalian sa panahon na tayo po ay naharap sa isang pandemic o sa iba't ibang pagsubok na dumating sa buhay po natin, mga minamahal kong mga kapatid. So ano po ang dapat nating gawin? Ano po ba ang naging kaugalian natin sa panahon ng kagaya nito? Mga minamahal kong mga kapatid, kaya nga ang sabi po, we should be wise and responsible. No? Yun po ang palaging paulit-ulit po sa ating pong mga pamunuan, na kung saan, ang sabi nga po nila, we should carefully consider all the recommended precautions from the government officials. No? At we should demonstrate sanity, sympathy, and take one day at a time. No? At tayo po bilang pong mga tao na mayroon pong pag-asa, na mayroon po tayong buhay na Diyos. Alam niyo mga kapatid, kahit po ano pong mga pangyayari sa mundo na ating pong nasaksihan ngayon, mga negatibong pangyayari na ating pong nakikita araw-araw sa ating pong buhay, ito po ay huwag tayong magkabalisa dahil ang dapat natin lamang gagawin is we should pray for those affected, no? And for the tireless frontliners caring for those who are affected. No? Sila po ngayon ay nakikipagdigma sa isang kalaban na hindi po nakikita. Mga kapatid, bilang tayo po ay mga Kristiyano, tayo po ay magkakaisa sa isang gawain. Tayo po ay magkaisa sa isang panalangin dahil ang ating pong Panginoon lamang ang ating pong tanging pag-asa. No? Siya lamang po, sa Kanya lamang po natin masusumpungan ang tanging kaligayahan at tunay na pag-asa sa buhay natin. Kaya nga ang ating pong talata na nababasa po sa ating pong kapatid ni Sister Flor ay masumpungan mga kapatid sa aklat po ng Matthew. Pag mayroon po kayong banal na kasulatan, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, buksan po natin ang aklat po ng Matthew chapter 6. Ito po ay kabisado sa atin ng mga talata, bagamat mga kapatid, ang talatang ito ay tungkol po sa pagkabalisa. Dahil kahit tayo po ngayon ay habang tayo po ay nanatili sa isang sitwasyon na kagaya nito, marami sa atin ang nagkabalisa. Marami sa atin ang nagugulumihan. Kaya nga, pag mayroon kayong banal na kasulatan mga kapatid, buksan po natin sa aklat po ng Matthew Kapitulo 6, mga talatang 25 hanggang 34. No, basahin na niyo po ito mga kapatid, pero 4 lang po na talata ang gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayong umaga.
na aking pong babasahin, no? Ang wika po dito sa Matthew chapter 6 verse 25, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot, hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Talatang 31, kaya huwag kayong mabalisa. Mga minahal kong kapatid, pansinin po natin, 2 beses na po na ulit ang huwag kayong mabalisa. Kung atin pong titingnan mga kapatid, ayon po sa pag-aaral, pag ang salita ay palaging inuulit-ulit, ito po ay mayroong napakalagang bagay na gusto nating bigyang pansin at diin sa ating pong pag-aaral. Dahil karamihan sa atin mga kapatid, bilang tao, tayo po'y nakakaramdam ng mga pagkabalisa. Sa tuwing tayo po'y naharap sa mga pagsubok sa buhay, sa tuwing tayo po'y naharap sa mga problema natin, mga kapatid, ito po ang pumapasok agad. Ito po agad ang naramdaman natin. Kaya nga, ang sabi po sa banal na kasulatan, huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin. Naulit naman po mga kapatid, sa talatang 25 at sa talatang 31, sabi na po dito, ano ang aming kakainin o ano ang aming inumin o ano ang aming isusuot. 33, ngunit hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Wow! Ito po mga kapatid, ang sekreto. No? 34 ang wika po rito, kaya't huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili. Napakaganda mga kapatid ang talatang ito, na sa tuwing tayo kasi po mga kapatid, tayo po bilang tao, tayo po nakafocus, nakatuon ang ating pong mamata sa ating pong papailangan sa araw-araw. Tungkol po sa pagkain. Dahil maraming mga tao ngayon ang busy, nagugol ng maraming panahon para sa mga bagay nito. Pagkain, inumin, para sa ating pong isusuot. Mga minahal kong mga kapatid, ang wika po dito, ang ating mga kaugalian ay naghahayag ng layunin at direksyon sa ating buhay. Bilang mga anak, bilang mga Kristiyano, ano po ba ang ating pong maging kaugalian dapat? No? Sa panahon na tayo po ay nagkaroon ng mga problema at naharap sa mga pagsubok sa buhay. At lalo tigit ang ating pong mundo ngayon mga kapatid ay naharap sa isang matinding suliranin. Kaya nga, pansin ninyo, si Daniel, no? Si Daniel ay mayroong isang kaugalian ng araw-araw na panalangin. Ito po yung naging habit niya, naging lifestyle niya. Bagamat siya po ay nagharap mga kapatid sa matinding pagsubok din sa kanyang pong buhay, pati ang kanyang pong panampalataya ay pwedeng maepektuhan. Bagkos, dahil po sa kanya pong naging kaugalian na panalangin at laging nakaugnay ang kanya pong buhay sa Panginoon, kahit sa anumang makapangyarihang nasa kadiliman, ay hindi siya natitinag, hindi siya nababalisa, sapagkat alam niya na mayroon pong Diyos na tunay na handang tutulong sa kanya. Amen? No? At si Pablo mga kapatid, kung atin pong papansinin, si Pablo ay mayroon din po siyang kaugalian na magpunta sa sinagoga. Mga kapatid, sa panahon na tayo lang po ay nasa ating pong mga tahanan, sa panahon na tayo po ay naka-lockdown, ano po ba ngayon pong ginagawa? Bilang anak ng Diyos, bilang kanyang pong bayan, lahat tayong mga kapatid ay may kaugalian. No? Ang tanong ay anong ori ang mga ito? Mabuti ba o masama? Dahil mga kapatid, marami ngayon, ako po sa akin pong pagmaniho diyan sa daan, marami po akong nakakasumpong na mga tao na napakainit ang ulo. No? Dahil siguro naepektuhan na din po sa mga negatibong pangyayari, mga balita na ating pong narinig sa ating pong matay nga araw-araw, na lahat patayan, maraming namamatay. Mga kapatid, sa lahat ng mabuting kaugalian ay maaring magkaroon ang isang Kristiyano, walang iba kundi ang paghahanap muna sa Diyos araw-araw ay ang pinakamalaga sa lahat.
Ano daw yun mga kapatid? Ang pinakamahalaga na dapat natin gawin araw-araw is ang paghahanap muna sa Diyos. Ano po ba ang ating pong inuuna? Kaya nga ang sabi po mga kapatid sa writings ni Ellen G. White, sa aklat po ng Mind, Character, and Personality, Volume 1, pahina 15. No? Ang wika po doon, tuwing umaga, italaga ninyo ang inyong sarili, kaluluwa, katawan, at espiritu sa Diyos. Pamalagiin ang kaugalian ng debosyon at pagtitiwala sa iyong tagapagligtas. Wow mga kapatid, paggising natin sa umaga, dapat alam natin kung ano po ang pinaka-priority natin sa buhay. Na paggising natin sa umaga, italaga natin ang ating pong sarili sa Diyos, ang ating pong kaluluwa, ang ating pong katawan, ang ating espiritu sa Diyos. Dahil mga minamahal kong mga kapatid, at dapat pamalagiin ang kaugalian ng debosyon at pagtitiwala sa Diyos. Maraming tao ngayon mga kapatid ang wala ng pag-asa. Unang punto na gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayong umaga mga kapatid. Ang wika po sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Hanapin muna ang Diyos. Seek Him first. Kung mayroon man tayong pinakaunang gawin at pinakahuling gawin sa buhay natin mga kapatid, kung mayroon man tayong pinakamahalagang gawin sa buhay natin, walang iba kundi lagi nating isik o unahin ang Panginoon sa buhay natin. Sa lahat ng ating, alam natin, titingnan natin ang buhay natin kung mahal ng Panginoon Isus. Sa lahat ng ating mga halimbawa sa paghanap muna sa Diyos, siyempre, walang iba ang pinaka-perfect na halimbawa kundi si Isus. Inuuna ni Isus ang kanyang Ama sa lahat ng bagay. Kung inyo pong napansin mga kapatid sa aklat po ng Matthew, no? Siya lamang po, nung siya po'y bata pa, wala siyang ibang ginagawa mga kapatid, kundi hanggat siya po'y natapos po ang kanyang pong misyon sa mundong ito mga kapatid. Ang pinaka-priority na kanyang pong inuuna na gawin is yung pong kanyang pong Ama. Sa buong buhay niya, pinanabikan ni Jesus ang pakikipag-usap sa kanyang Ama, na ito po'y pinatunayan ng kanyang kaugalian, o naging kaugalian niya yung pong mayroon pong mapanalangin buhay. Kaya nga kung ating pong napansin mga kapatid, ang kaugalian na ito ay hindi lubos na munawaan ng kanyang pong mga alagad. Bagamat nakita po ng mga alagad na kahit pa lahat ng kapangyarihan ng kadiliman ay hindi maihihiwalay si Jesus sa Ama, dahil ginawang kaugalian ni Jesus na panatilihing lubos na nakaugnay sa Kanya. Wow! Mga minahal kong mga kapatid, pag ang ating pong buhay ay lagi pong nakaugnay sa Diyos, kahit anumang pagsubok sa buhay, kahit pa ang lahat ng kapangyarihan ng kadiliman ay hindi tayo pwedeng ihiwanay mula sa ating pong mahal na Panginoong Diyos, dahil naging kaugalian natin ang mananatiling lubos na nakaugnay sa Kanya. Kaya ang sabi po nga po mga kapatid sa Juan 14 talatang 4, without Him, we can do nothing. Pag ang ating pong buhay mga kapatid, pag namuhay tayo na hindi po sa piling ng ating pong Panginoon, we are nothing. But pag ang ating pong buhay ay laging nakaugnay sa Diyos, mga minamahal kong mga kapatid, pwede natin, tayo po matatagumpay sa lahat ng bagay. Mayroon po tayong kapayapaan. Mayroon tayong tunay na kasiyahan. Kaya nga ang sinasabi po ni Jesus sa konteksto ng mga karaniwang pangangailangan natin, ang wika po sa Matthew 6:33, hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang kapurihan. At tayo ay sinabihan din sa aklat po ng Jeremias, chapter 29, verse 32, ang wika po doon mga kapatid, hanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinahanap ninyo ako ng inyong buong puso.
puso. Wow! Ito po isang pangako mga kapatid. Pag hanapin natin ang Diyos, pag inuuna natin ang Diyos ng buong puso natin, mga minahal kong mga kapatid, napakaganda ang takbo ng ating pong pananaw sa buhay. Pangalawang bagay mga minamahal ko, habang tayo po ay naharap sa samot-saring pagsubok, sa pandemic na hinaharap ngayon ng mundo mga kapatid, at lalo't higit sa ating pong mga Adventista,